Ito na ang netizen power na magbibigay boses at mata sa mga nasa social media. Noong makalawa lang nang maibalita sa aksyon ang pang-hit and run ng isang kotse sa isang motorsiklo sa Marcos Highway. Nag-viral din ang dashcam video dahil tila sinadya ang nangyari. Babala lamang po, medyo maselan ang inyo pong mapapanood. Ayan po, yung kotse na yan. Okay. Maya ng konti, sinwide side sweep ang motorsiklo na dalawa ang sakay. Alright, na parang sinadya po ang pagbangga at pagkatapos ay humarurot na. Alright. Para malinawan po tayo sa kasong ito, makakasama natin si Sir Luisito Ugto, kapatid po ng babaeng na aksidente o ng pasahero na nakasakay sa nasabing motor. Sir Luisito, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Idol. Comatose po ngayon yung kapatid niyong si Rosana. Rosana. Anong ospital po? Sa may Amang Rodriguez po, sa may Marikina. Kumusta naman po yung mister, yung nagmamaneho, si Sir Joseph Si Belen? Joseph po, yung bayaw ko po, may tama po yung paa niya dito. May bali po yung paa. Pero sa ibang bahagi. Malayo na po siya pangalan. Okay naman na po siya. Okay. Ito na naman po si Ma'am Rosana, yung kapatid niyo. O yung kapatid ko po, Ano comatose po siya. Ano po sabi ng mga doktor? Sabi po ng mga doktor, mababa po yung chance daw eh. Dahil 3% daw po. 3% ang binigay ng doktor. Opo. Okay. Saan po nanggaling yung video? Sa sa dashcam po nung nasa likuran po nila ng nasasakyan. Nakausap niyo na po yun, may-ari noon? Opo, nakausap po na po si Sir Dino Baltasar po. Okay. Very cooperative naman po si Opo. Mr. Baltasar. Alright. Sige po, para mapabilis tayo, nasa yung telepono si Superintendent Rizalito Gapas, ang Chief of Police ng Pasig. Magandang tanghali po, Colonel. Colonel na ngayon, anong military rank na? Hindi natin mga Superintendent. Colonel na. Colonel Rizalito Gapas, magandang tanghali po, Colonel. Magandang tanghali din. Rapi to, Rapi? Opo, si Rafi po ito, Colonel, sir. Oo, magandang tanghali, Rapi, sa inyong mga nakikinig. Colonel, ano pong pinaka-latest dito sa kasong hit and run at yung biktima po ay si Mr. and Mrs. Joseph and Rosana Ugto and Belen? Kani-kanina lang, pinaka-latest dito ay dun sa effort natin na maka-reach out dun sa may-ari ng dashcam. So sa ngayon, we were able to connect with the owner at cooperative naman siya para sa pag-handover niya sa amin ng original na footage nung kanyang recording. Nakita niyo na po yung original na footage? Hindi pa po, pero nakausap na po namin siya at nagko-cooperate naman siya na i-handover niya sa amin yung para ma-formalize natin na magamit later on as evidence yung kanya. Sa palagay niyo po, sir, meron bang makukuha o mapapakinabangan sa original footage? May pagkakaiba ba itong footage ngayon na pinapanood natin lahat as opposed to yun sa original talaga na kuha sa dashcam? That would depend rapid dun sa resolution ng recording at makapagsabi nito ay yung pagsasubmit natin laboratory, maybe we will get the help of ACG, yung ating cybercrime, para kung malalaman nila kung may enhance ito or hindi, depende dun sa resolution ng footage. Kailan po natin malalaman yun, sir? As soon as ma-acquire natin yung footage and then ma-submit natin dun sa ACG, saka sila na po ang makakapagsabi siguro ng Pero sabi niyo po yung footage na-acquire niyo na, di po ba? So, hindi pa, Rapi, nakakonect pa lang kami, nangako pa lang siya na makikipag-cooperate siya yung pero willing po. Anong pangalan po nung may-ari ng dashcam, sir? Dino Baltasar. Okay. Now, sir, wala ho ba mga CCTV sa area na yan mula sa kung saan man nanggaling yung rota, kung i-trace natin yung salarin hanggang sa matapos yung pinangyarihan ng lugar? Meron, Rapi. Merong mga CCTV dyan. Ang MMDA, merong CCTV dyan. Ang City of Pasig, merong CCTV dyan. Okay. At yung mga business establishment
meron ding mga ilan na meron dyan. Okay. However, unfortunately, sabi nga ng MMDA din, nasa kabilang side yung kanilang CCTV. Ang CCTV naman ng City of Pasig, hindi naman nakapokus dun sa kalsada o sa dadaanan ng sasakyan. At that time, kasi revolving ito automatic itong nagre-revolve. So nagkataon na hindi siya nakasimpo doon. Kaya yung effort namin to get a CCTV footage na magagamit from the city C3 ng ating City of Pasig ay Okay, kasi may sinasabi po itong, nakausap din kasi ni Mr. Ugto, Luisito Ugto, yung kapatid nung nakaangkas. Nakausap niya si Dino Baltazar. At ang duda nila, ito ay nanggaling sa May Eastwood po. Eastwood. Libis. Baka pwede ho, sir, bukod sa CCTV, magtanong-tanong din po tayo ng mga bandang 12 to 1 hanggang 2 na kung sino man nakamata ng isang... Actually, Rapi, yung information na yan, ngayon pa din lang namin nakuha dun sa may-ari ng CCTV, nung dashcam, yung information na yan. At sa ngayon ay lumalakad na yung tropa natin para makakuha ng CCTV footage dito sa may Libis. Opo. Sir, ang sinasuggest lang po nitong kamag-anak, baka pwede hong yung mga pulis natin suyurin yung Libis sa mga restaurant dyan na malapit dito sa kalsadang yan, kung ano yung pinakamalapit na restaurant yan, o sa mga restaurant sa Libis, kung merong bang silang namataan na kotse na nagmamatch dyan sa nagbangga o nag-hit and run. Kasi ano na po nakilala na po yung kulay? Hindi, sabi po nung may-ari nung dashcam, ano daw po yung kulay? Honda Accord kulay gold po. Kukunti lang pong may kulay gold na sasakyan. Yes, Bukod sana Rafi, kung puti or itim. So sir, baka pwede tayo magtanong-tanong dyan sa nung mangyaring insidente, nung gabi hanggang madaling araw, kung meron silang napansin na Honda Accord na gold. Yes, Rafi, gagawin namin actually at the very moment. Nasa Libis na yung ating operatiba para makapagtanong-tanong. Pero sir, Lunes pa po itong nangyari. Tama? Martes. Miyerkules, Huwebes, going to Friday. So, hindi pa ho nakapagtanong-tanong po yung mga polis natin? Ang inuna natin ay yung areas ng Marcos Highway. Okay. Yung Marcos Highway nun kasi hindi pa natin alam noon kung saan nanggaling talaga, kung dito sa Libis or galing dun sa north or south, yung pinanggalingan nung sasakyan na yun. It's only okay. now na merong ganyang information na we realize na kailangan pa doong i-extend. Actually, inuna lang natin yung dito muna kasi yung right after the incident. I see. Pero tama ka. Good, ginagawa din naman namin yung pag-extend ng possibility na makakuha tayo ng footages before the incident happened. Okay, kasi mukhang lasing po ito, sir, nagtitrip. So, pwede hong galing to sa inuman? Pwede rin. Posible rin po yan. Posible. O naka-drugs? Di ba? Nag-trip-trip? So, yung eksaktong lugar ng pinangyarihan, ano po yung pinakamalapit na inuman dyan? Sir? Maraming pwedeng Quezon City or Pero nagtatanong-tanong po tayo, Rafi, sa mga posibleng restaurant or inuman na pwede natin mapag-anong time na yun. Okay. Isa na naman po, sir, So, yung eksaktong lugar ng pinangyarihan, and then padiretso po, ano yung lalagusan niyan? Yung kalsada niyan? Ang pupuntahan niyan is Cainta. Meron doon sa Santa Lucia, Cainta area na yan. Tapos sa boundaries ng Marikina and Antipolo na, yung diretso ng kahabaan ng Marcos Highway. Okay. So, but lahat ng mga yan, nire-request natin ng mga cooperation para makakuha ng CCTV footage. Yung nakikita natin meron dyan sa lugar na yan. Oo nga po, sir. Medyo mahirap-hirap po yung trabaho natin dito, pero kailangan kontintiis at sipag din po sa mga tao natin. Pasensya na. Meron kasi isang tao ngayon, malubha yung kanyang kalagayan. In fact, 3% na lang daw po ang binigyan chance ng doktor para naman matanggal na sa kalsada itong salarin dahil napakadelikado po niya. Para sa akin po, personal opinion ko to, sinadya niya po ito Kitang-kita naman sa video na ang lawak-lawak po at walang sasakyan,
tanging dalawa lamang sila, bakit niya pa nabangga? So binangga niya talaga ho yan. Ayan sir, kung makikita natin ulit yung video, Oo yun. nga, totoo yun, Rafi, kitang-kita na wala naman nakaharang doon sa harapan niya. Opo. Dapat Dapat, siyang dumiretso lang eh. correct. Dapat po ito, Pero yet, kumabig siya ng kaliwa. opo, motor lane pa. So dapat po yung driver nito ay nasa kulungan. Wala ho karapatan na magmaneho sa kalsada. Delikado tayong lahat. Di po ba, sir? Totoo Okay. po yun. So sir, kami po'y kukuha na lang ng update from time to time kung meron na pong bago. Para Sige, naman, Rafi, makakaasa kayo na tututukan natin yung kaso na to at ang simpatya natin ay nasa biktima. Nakikisimpatya po kami na wala po may gustong mangyari ng ganyan sa atin. At gusto po natin talagang safe ang ating mga kalsada. Kaya po kami dito sa Pasig Police, ginagawa po namin lahat ng aming magagawa para mabigyan ng solusyon itong kaso nito. Colonel Rizalito, Gapas, Chief of Police ng Pasig, maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. Okay. Si Mr. Luisito kanina nagsabi sa akin na yung kanyang pamilya ay maglalagak daw po ng reward na 50,000 pesos. Opo. Ito po yung akin. Ako po personal na magpuputa po ng 500,000 pesos sa sino man po sa inyo na makapagbibigay ng impormasyon sa ikadarakip nitong salarin o mga salarin. Yung 50,000 po, itago nyo na lang po yan. Kailangan nyo pa yan in the future. Ito na lang po, pera ko na lang po sarili. Ito po yan eh. I'm very sure, meron po ito napagsabihan, nakakilala, kamag-anak o kaibigan, or sa mga talyer ngayon na nakikinig, may-ari po ng mga talyer, kung meron pong pumunta dyan sa inyo na nagpa-detailing, nagpa-car wash, nagpa-linis ng kotse na may gas-gas, na tumutugma po sa Honda, Accord, na Gold, makipag-unahin po kayo sa amin at kami po at tatawag sa PNP. At kapag po napatunayan, natumbok natin na yun talaga ang salarin at siya po'y nakasuhan, kalahating ₱1,000,000 po ang akin pong ibibigay doon po sa informant. Wag ko kayo mag-alala. Kung kayo po'y kamag-anak, kaibigan, hindi ko po sasabihin kung sino kayo, itatago ko po ang inyong identity. Alright? So inulit ko po, kalahating ₱1,000,000 po sa sino man makapagbibigyan ng impormasyon. Diyan, sa suspect na yan. Kaya kung kayo po'y kamag-anak, kaibigan, ilaglag nyo na po. Malaki-laki din po yung kalahating milyon, ilaglag nyo na. Okay? Sige.